fake na testigo, mapanirang testigo na lumalantad sa mga public hearing, both Congress and Senate, ay parte ng destabilization or paninira sa gobyerno. Mga kaibigan, kaya ko binabanggit ito. Sa mga nakaraang kongreso, hindi lang itong 20 Congress, marami na pong nag-testify dyan sa mga investigasyon in aid of legislation sa Kongreso at Senado. Wala pang napatunayan. Lahat ay paninira lang. Lalo na kayong testigong bigla na lang darating, bigla na lang binitbit ng politiko. Talaga pong walang kahihinat niya. Ang testigo na mismong kasangkot sa katiwalian katulad ng mga district engineer at contractor, yan ang kapanipaniwala dahil sila ay kasama. Pero yung mga testigong binitbit lang at nagbasa ng sinumpang salaysay na hindi malaman kung sinong gumawa, marami nang nangyari sa Kongreso at Senado na ganyan. Walang nangyayari. At dahil dyan, napapanahon na panagutin sa batas, kasuhan at ipakulong ang mga fake at mapanirang testigo para lang sa interes nila. Sirain ang gobyerno, sirain ang isang tao, maging parte ng propaganda, pero napakalaki ng epekto sa ekonomiya ng bansa at seguridad ng bansa. Mayroong kapabilidad at mga batas na dapat pairalin. Pagsisinungaling, paninira sa reputasyon ng tao at gobyerno, yan ay merong pananagutan. Kailangan ng ipakita ito ng mga senador para sa pagbabago sa Senado, ng mga congressman para sa pagbabago sa Kongreso. Madali naman nating makita yung nagsasabi ng totoo. Sino ba siya at ano ba ang background niya? Inuulit ko, kung ikaw ay congressman, nagtestigo, paniniwalaan ka. O senador, nagtestigo, paniniwalaan ka. Kasi silang mga politiko ang proponent ng project, kahit yung mga local executive. Ang contractor, taga-gobyerno, district engineer at iba pang mayroong kinalaman sa proyekto, yan ang lehitimong testigo dahil alam nila ang galaw sa loob. Pero yung outside the kulambo, outsiders, isang pangkarniwang tao, biglang merong sinumpang salaysay, tapos binitbit na kung sinong politiko, maniwala kayo, sablay yan. Hindi may tatago ang katotohanan ng tinuruan, posibleng binayaran, posible talaga hong paninira lang. Ingat kayo dyan dahil ang tao ay nagugulo sa ganyang klaseng propaganda at galawan. Hindi ko maintindihan bakit hindi matuto itong mga senador. Ilang dekada na nagkaroon sila ng mga hearing dyan. Merong Ador Mawanay nung araw. Ang dami po. Kung isa-isahin ko, excuse me po, kung iisa-isahin ko yung mga walang pakinabang na mga statement dyan, napakarami. Pero wala hong nakulong sa kanila eh. O wala man lang hong nakita tayong kung ano man ang nangyari sa kanila. Ang isa lang natatandaan ko dyan na talagang naglaro sa issue ay yung Bitoy. Yun, nakasuhan talaga yun. Pero marami pong mga nag-testify sa Senado at Kongreso, wala lang. So mga senador at congressman, mag-adjust na kayo. Huwag kayong tumanggap ng kung sino-sinong testigo dyan na bit-bit ng politiko. Pag bit-bit ng politiko, intentional ang galaw niyan. Maninira lang, mandadamay lang. Bakit nyo pinapayagan? Huwag niyong gawin testigo ang napadaan lang, nabulungan lang, ginamit lang. Kunwari may sinumpang salaysay. Madali naman gumawa ng sinumpang salaysay at panutari. Maniniwala ba tayo doon? Basura yan. Gamit na gamit yan sa panahong ito ng mga vlogger, social media, nakakampi nila kasi kasama sa plano yun.
maglabas ng testigo, maglabas ng statement, gagamitin ng mga vlogger para siraan ang tinutukoy ng fake na testigo. Ganyan ang galaw nila. Kaya kung nyo mapapansin, ang ingay sa social media ng mga kaalyado nila sinasabi ng kaduda-dudang mga testigo. Yan ay parte ng kanilang plano. Matuto na tayo dyan. Dahil ang kawawa sa nangyayaring ito ay mamamayang Pilipino may-ari ng pera. Sila ang komplena, sila ang biktima sa graping korupsyon. Sila pa yung nililinlang, niloloko, pinapaniwala ng mga maduming galaw, ng mga fake news, fake testigo, at iba pa. Matuto na kayo, maawa kayo sa bayan. Ano ha? Ang kabaitan ng gobyerno, inabuso nyo sa matagal ng panahon. Iba dito sa atin. Di katulad sa ibang bansa. Pag nagsinungaling ka, huli, kulong kagad. Dapat ganun. Walang due process sa kanila. Pagka nagsinungaling ka, kulong ka. Habang tinatrial, kulong ka. Pag hindi na patunayan, sa kakalalabas. Dito sa atin, involved na sa maraming krimen. Maraming korupsyon. Pero hindi pa inaaresto. Kasi iba ang batas dito. Lagi may due process. Parang binibigyan ng due process ang mga gumagawa ng mali. Pero yung taong bayan na biktima ng maling ginagawa, wala naman due process. Kasi sa malaking mga bansa, yun ang kanilang priority. Pag nagsinungaling ka at na-involve ka sa illegal, huhulihin, kulong ka sa kanila para mabigyan ng hustisya yung mga niloko mo at mamamayan nila. Lumabang ka sa korte, pag na-dismiss ang kaso, papalayain ka. Ganun lang, pero kulong ka na. Ganun sa kanila. Dito sa atin, nagpayaman na. Ang dami ng kaso sa korte, nakakakandidato pa dahil yun daw ay karapatan niya. Pero yung karapatan ng pinagnakawan, karapatan ng taong bayang inabuso, hindi na alaala ng batas. Yun ang nakakalungkot. Tanungin niyo ang lahat ng Pilipino nag-abroad, including OFW, sa kanilang mga bansa pinupuntahan at tinitirahan, iba. North, Central at South America. Excuse me po. Suspect pa lang, kukumpiskahin na yung i-hold na yung mga property mo. Sabay nakaposas, kulong agad. Kahit na sinong tao. Kahit malaking tao. Kahit minister, prime minister, kahit na senador, congressman, kahit na mga personalidad sa showbiz, sa sports, wala sa kanila yan. Kulong kaagad. Dito sa atin, walang ganon. Kaya patuloy tayong inaabuso nila.